Welcome back po sa Panahon TV. Ngayon po para malaman na po natin ang update sa lagay ng ating panahon at para na rin po sa mga dagdag kaalaman ngayong umaga, makakasama po natin si Mr. Jory Loiz, weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Loiz. Magandang umaga, Amor. Magandang umaga, Pilipinas. Mr. Loiz, amihan season pa rin po tayo at dahil isa po sa mga malalamig na lugar talaga sa Pilipinas ay ang Baguio City. Dito po madalas na itatala yung lowest temperature kada araw. Inaasahan po na bababa pa lalo ang temperatura sa susunod pang mga linggo at nabangin niyo po kahapon sa ating panayam din na lalong-lalo na po pagsapit po yan ng Enero. Para lang po mabigyan ng ideya ating mga kababayan na nagtatanim po ng mga gulay at ng mga strawberries po, no? As of now po kasi ay bahagya na pong naapektuhan ang kanilang mga pananim at yung ilan nga po ay nasisira pa nga. So gaano po ba kababa yung temperatura na pwedeng maabot ng paglamig ng panahon doon? Comparing last year, nakuha natin yung mga record temperature last year kung saan December nakakuha tayo ng pinakamababa na 11. At January naman, nitong January lang nakakakuha tayo ng 9.5. So medyo may kalamigan talaga yung December and January last year. Pero ngayon, ang trend kasi is pataas eh. Almost 2 to 3 degrees ang taas niya dito sa normal minimum temperature natin sa Baguio. So, sa ngayon, talagang masasabi natin na talagang hindi masyadong kalamigan doon ang nararanasan sa Baguio City. Pero, siyempre, maaaring sa ngayon lang yan, darating ang, after 1 week, bababa uli yan. So, imamonitor natin yan. Okay, so patuloy po tayo mag-aantabay sa mga temperatura na maitatala po natin, hindi lang po sa Baguio City, kundi pati na rin po sa ilang pambahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po sa Luzon, kung saan tayo po talaga yung unang nakahagip nito po ang northeast monsoon o hanging amihan. At eto naman, Mr. Loiz, ako naranasan po ang pag-ulan ng yelo o snowfall, dyan po yan sa may northern Vietnam. Ayon po sa mga ulat, ito po ang unang pagkakataon na naranasan doon sa loob na napakaraming taon. Ano po ba ang dahilan bakit po ba nangyayari ang ganitong mga unusual scenarios ngayon? Okay, hindi natin talaga ma-explain kung ano yung weather system na nag-cause nitong snow dito sa Vietnam. Although ako kung tatanungin mo, medyo na-shock ako nung nakita ko nga rin to na Vietnam is a tropical country pero nagkaroon ng snow. Pero base rin po sa news, ay nangyari to sa mountainous region na kung saan halos hindi bumaba yung temperature, galing siya sa clouds. Tapos pagbaba niya, halos hindi nagbabago yung temperature, kaya po umabot o bumagsak dun sa regions na yon na snow. Ganun po talaga yung temperature profile ng snow. Kailangan po less than freezing point simula sa taas hanggang sa baba. Kasi kung dadaan siya ng, say, a shallow warm air layer, maaari siyang matunaw at maging isang ulan. So dito, ibig sabihin noon, mula itaas hanggang sa ibaba, ang temperature niya ay less than freezing point. Okay, Mr. Loiz, tayo po nga dito sa Pilipinas ay tropical country din tayo. Ilan po sa ating mga kababayan ang nagtatanong matapos po mabalitaan ng tungkol dito, no? Posible po ba na mangyari rin ito sa Baguio City ngayon po na mayroon pa po tayong mga nalalabing mga araw dito po sa peak season ng ating northeast monsoon? Well, yan nga rin ang pinag-iisipan ko eh. Kasi unang-una itong Vietnam, hindi naman to totally lock country na kung saan, kumbaga, walang katabing dagat. Alam natin ang Vietnam is katabing dagat. Ang Pilipinas ay napapaligiran ng mga dagat. So, yung possibility na magkaroon ng snow, sa ngayon para sa akin, hindi pa ganun ka-remote ang possibility. Pero nangyari na nga. At siyempre, hindi na tayo pwedeng magsalita na talagang hindi mangyayari ito sa Baguio. So, bibigyan na natin to ng posibilidad. Although, maliit ang chance dahil nga, compare naman sa Vietnam, ang Pilipinas ay napapaligiran talaga ng tubig, which is very warm and humid. Okay, so tayo po ay iba yung pagbabantay pa rin po ang dapat nating gawin. Though meron naman po maliit na chance dahil nga po tayo ay napapaligiran nga po ng tubig na ito nga pong tubig na ito ay mainit po yung temperatura kaya naman po hindi naman po natin masyado inaasahan yan. Pero hindi pa rin po natin inaalis yung posibilidad na mangyari ito matapos nga po yung nangyari dito sa Cairo at pati na rin po dito sa Northern Vietnam na mga hindi naman po talaga nakakaranas ng snowfall ay ngayon po ay nangyayari na po ito ngayon.
Kahapon po, Mr. Lois, ay nakaapekto po yung trough na low pressure area sa may Mindanao. So ngayon po ba ay may nakikitang development na sa low pressure area na nasa labas ng ating PAR? Ano po bang inaasahan natin na lagay ng panahon ngayong araw ng Martes na ito? Yung trap pa ng low pressure area na nanatili pa rin sa ilalim nitong Pilipinas. So wala pa rin to sa Philippine Area of Responsibility, yung low pressure area na sinasabi ko. So definitely napakaliit ang chance niya para maging isang bagyo at makaapekto sa atin. Ngayon meron tayong tinitingnan o may nakikita tayong mga cloud cluster dito sa East of Mindanao. Titingnan natin kung anong magiging development rito at kung ito'y magiging threatening o hindi. At sa ngayon, ang nakakaapektong hangin ay itong easterlies at southeasterlies, which alam naman natin na medyo may kainitan to at humid. So dito sa eastern part ng ating bansa, mas mararamdaman yung mga pag-ulan. Katulad dito sa Bicol region, dito sa Eastern Visayas, sa Aurora, Quezon, yan. May mga pag-ulan po mararanasan dyan. Yung epekto ng amihan, doon lamang po sa extreme northern Luzon. The rest of the country, ganun pa rin, partly cloudy to cloudy, magkakaroon na isolated rain showers at thunderstorms. Mr. Lois, hanggang ngayon po ba may nakataas pa rin po ba tayong gale warning? Nabawasan na po ba ito ngayon? At saan-saan po ba ito? Okay, itong amihan ay medyo kumaliwa ng konti, so medyo umiwas sa atin. Katulad nga sinabi ko kanina, more on easterlies at southeasterlies yung hangin natin dito. So yung amihan natin nasa halos kaliwa, ang naapektuhan lamang yung extreme northern Luzon. So may kainitan kahit paano o pagtaas ng temperatura yung mararanasan natin dito sa ating bansa. Okay, yan nga po. Maraming salamat po, Mr. Jory Loy, sa ibinahing impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron ka na lang po ba mga kaunting reminders para po sa ating mga viewers? Hindi pa rin po nagbabago ang aming paalala sa ating mga kababayan doon sa areas na kung saan magkakaroon ng mga pagulan. Bago po kayo lumabas ng bahay, magdala na po kayo ng mga pananggalang sa ulan, yung payong, kapote. At sa ngayon nga, medyo hindi natin naasahan na talagang lalamig ang ating panahon itong araw na to dahil nga apektado tayo ng easterlies. So sa ibang bahagi naman nating bansa ay asahan pa rin yung mga pulupulong pagulan o pagkulog pagkidlat. So para makasure po tayo, magdala na po tayo ng payong para po sa init at sa ulan. Natunghan nga po natin si Mr. Jory Loy, the weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang ating araw, yan po ay 6:40 ng umaga at tulubog naman po yan mamayang 5:30 ng hapon. Para po sa ating moonrise, yan po ay mangyayari 5:32 p.m. Moonset naman po natin ay 5:50 a.m. Para po sa ating illumination, meron po tayong 100% at para po sa ating face of the moon, full moon po ngayon December 17 at ito po ay fully illuminated ang ating buwan ngayon. Wala namang significant effect sa ating panahon maliban na nga lang sa extreme tides dahil po ito sa gravitational pull. Samantala, on December 20, magkakaroon na po ng apogee. Yan po yung point kung saan ang buwan ay nasa pinakamalayong distance dito sa ating mundo. At para po sa ating tidal predictions, ito po ay courtesy of NAMREA. High tide po natin 9:09 p.m. Yan po ay 1.04 meters. At ang low tide naman po natin ay 5:30 ng umaga. Yan naman po ay negative 0.21 meters. Magbabalik pa po ang Panood TV pagkatapos ng ilang mga paalala.